Magandang buhay kaibigan! Welcome sa channel na ito. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ng tungkol sa kasabihang kapag may usok, may apoy. Ika nga, lahat ng bagay ay may dahilan. Minsan, di maiwasan sa babae ang magduda sa kanilang mga asawa. Nagagawa lang naman ng mga babae ang magduda kapag may naramdaman silang kakaiba sa kanilang mga asawa. O paano? Simulan na natin ang kwento. Si Hana ay may asawang sundalo na si Jovan, kung saan nakadestino sa Mindanao. Ipinadala ang asawa nung kasagsagan ng gulo sa Mindanao laban sa mga rebelde. Naiwan siya sa Luzon at tayong video call at chat lamang ang komunikasyon nila. Naiintindihan ni Hana ang trabaho ng asawa dahil ito nga ay tagapagsilbi ng kapayapaan sa bayan at kung saan-saan nadidestinong malalayong lugar. Noong simula ay maayos naman ang relasyon ng dalawa. Kahit napapadpad sa iba't ibang lugar ang asawa ay nakukuha pa din itong umuwi isang beses kada buwan. Pinakamatagal na ang 2 buwan na hindi nakakauwi ang kabiyak. Subalit nung ipinadala ito sa Mindanao, talaga namang nag-alala ng husto si Hana dahil alam niyang mapanganib doon at kasalukuyang may bakbakan doon sa pagitan ng mga militar at mga rebelde. At noong natapos na ang gulo doon, inakala ni Hana na makakauwi na ang asawa sa wakas. Ngunit hindi yun nangyari. Mag-iisang taon na doon ang mister, subalit parang walang planong umuwi. At dahil doon, nagsimula ang kanyang paghihinala. Kapag nagkausap kasi sila, ay panay ang pangako ng asawa na malapit na silang magkita at magkakasama. At sinabi pa nitong may inaasikaso pa. Napapansin din niya na parang matamlay ay sa tuwing nagkakausap sila na lalong nagpatindi ng kutob niya na may ibang babaeng kinahuhumalingan nito. Dahil noon naman masaya ito at malambing sa kanya, naisin man puntahan ni Hana ang asawa, subalit hindi naman niya maiwan ang trabaho at pinipigilan din siya. Hindi tuloy maiwasan ng iba na biruin si Hana na baka may ibang inuuwian na ang asawa sa Mindanao. Nakaramdam ng matinding selos si Hana at nagiging tuliro sa tuwing maririnig ang mga katagang iyon galing sa mga kaibigan at kakilala, kung kaya't kinausap na ng masinsinan ang asawa. Ngunit lahat ng hinala niya ay pinabulaanan lamang nito. Sa panahong iyon, nagdesisyon namang umuwi si Jovan sa tinuturan ng asawa at para na rin patunayan na wala siyang kabit. Sobrang saya at galak ni Hana pagdating ni Jovan. Agad niyang niyapos ito. Sinabi ng ginang na wag na siyang umalis at magtayo na lang sila ng maliit na negosyo para hindi na sila mawalay sa isa't isa. Pagkarinig ni Jovan sa sinabi ng misis ay natahimik ito at nag-isip ng bahagya at sinabi nito na nag-file lang daw siya ng 3 buwang leave at pag-iisipan daw niya ang binabalak na pagninegosyo. Makalipas ang ilang araw mula nung manatili si Jovan sa kanilang bahay, napansin ni Hana na mayroong isang hindi pangkaraniwang kinikilos ang kanyang asawa. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigan na si Maya upang sabihin ang lahat ng napapansin niya kay Jovan. Sa araw na iyon ay napagkasunduan nilang magkaibigan na sundan at manmanan ng asawa kung saan ito pumupunta, kung sino ang pinupuntahan. Sinundan nila si Jovan at nakitang tumigil ang sasakyan nito sa isang simpleng bahay. Binuksan ng isang bata ang pintuan para kay Jovan, habang ang babae sa tabi ng bata ay hinawakan ni Jovan sa kanyang kamay. Nang makita ni Hana ang lahat, hindi maiwasan ni Hana na umiyak. Halos sumabog ang dibdib nito sa kanyang nakita. Bumuhos lahat ang kinikimkim niyang sama ng loob. Napagtanto niya na kaya pala malamig ang trato ni Jovan sa kanya ay dahil may iba na ito. Gusto na niyang sugurin ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigan. Kitang-kita niya sa kanyang 2 mga mata ang panluloko sa kanya ng kanyang asawa. Kung sama ng loob ang naramdaman kanina, ngayon ay inis, galit at pagkamuhi na ang naramdaman. Hindi na makatiis si Hana. Lumabas siya sa kotse at kinumpronta ang asawa at ang babaeng kasama nito. Sinigawan niya ang mga ito at pinagmumura. Wala siyang pakialam kung may makarinig man sa kanyang sinasabi. Namutawi lahat galing sa kanyang bibig ang mga maaanghang na mga salita. Nabigla naman si Jovan dahil hindi niya akalain sinundan pala siya ng asawa.
Maging ang kasama nitong babae ay natakot din sa tinuran ni Hana. Akma sanang lalapit si Juvan kay Hana, ngunit umiwas ito sa kanya na para bang nandidiri sa kanya. Sa mga oras na iyon ay minabuti ni Juvan na magpaliwanag sa kanya. Maluhaluhang sinabi ni Juvan ang ganitong mga kataga. Mali ang inaakala mo, wala akong babae. Hindi kita niloloko at hindi ko magagawa sa iyo iyon, kaya kumalma ka lang. Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi sa iyo. Pero hindi ko babae si Ana. Asawa siya ng kasamahan kong sundalo. Ipinagpatuloy ni Juvan ang pagpapaliwanag sa asawang si Hana. Nung nasa Mindanao kami, bigla na lang kaming nilusob ng mga rebelde. Wala kaming kaalam-alam sapagkat ang alam namin ay hawak na namin ang lugar. Ngunit nagkamali kami. Ang asawa ni Ana, iniligtas niya ako mula sa pagsabog. At dahil doon ay nakaratay siya ngayon na parang lantang gulay. Nakukonsensya ako, Hana. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ako ang nasa katayuan niya kaya lagi akong nakikibalita. Lagi akong nagtutungo dito para mabigyan ko ng suporta ang mag-iina niya. Nang sa maliit na paraan ay makabawi ako sa ginawa ng kasamahan ko. Parang bangungot ang lahat sa akin, Hana. Patawad kung hindi ko nasabi sa iyo ang lahat. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Lagi akong inuunahan ng takot at walang lakas ng loob. Pagkarinig niyo ni Hana ay agad siyang natahimik. At nang mahimasmasan ay kaagad siyang humingi ng tawad kay Ana. Nagpapasalamat siya sa ginawa ng asawa ni Ana para mailigtas ang buhay ng kanyang asawa. Humingi rin ng paumanhin si Hana kay Juvan dahil hinusgahan siya kaagad. Upang masuklian ang kabutihan ng asawa ni Ana, sila Hana at Juvan ay parehong nagbibigay ng suporta sa pamilya ng sundalo na nagligtas sa kanyang asawa. Nangako rin si Hana na patuloy silang susuportahan hanggang sa makabawi at makabangon. Dahil sa nangyari, mas lumalim at lumakas ang relasyon nila Juvan at Hana. Kalauna naman ay nag-resign na sa pagiging sundalo ang asawang si Juvan. Nagtayo sila ng maliit na negosyo at nagsimula silang muli ng masaya at bumuo. At yan ang kwento ng mag-asawang Hana at Juvan na mapupulutan natin ng aral sa araw na ito. Shoutout sa inyo mga kaibigan! Peace Talk Travel, Nischal Homie, our friend from Korea, Filipina expat in Ecuador, Kakoy TV, Spike TV, Sismay Midal, Uragonan, Utol Trip Nicolas. Sila po ang dahilan kung bakit nabuhay ang channel natin. Support niyo rin po sila. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Hanggang sa muli!